What up mga solid subscribers? So ngayon guys, ang papanoorin po natin. Actually, hindi siya papanoorin, or baka may panoorin din tayo mamaya. No? Ito po yung ngayon, yung umiingay na issue po ngayon, no? Which is po yung sa statement po ni Miss Karen Davila po. No? Ito po yung binanggit niya na ang yun nga, meron daw pong isang P-pop group, which is sabihin ko na syempre, Bini po na magbubukas daw po ng pintuan para sa P-pop. No? So, ayun lang naman guys ang mahirap, no? Kasi medyo naging naging hindi ko alam kung paano siya tawagin kumbaga hindi niya na-rephrase na maayos, hindi niya naayos na masyado yung sentence niya, no? Kumbaga kan sabihin niya, yun na lang po yung dapat niya sabihin. Hindi ko guys hinihiwalay po yung both fandoms dito, or syempre yung both P-pop groups. So alam niyo yung Bini at SB19, sobrang mahal nila ang isa't isa. Pag nagsasama sila sa isang concert, talagang sila guys, magkaibigan po talaga sila, no? And ito po yung may hirapan tayo, lalo na paghihiwalay po yung mga gantong klaseng statement. Talagang nati-trigger po talaga, hindi natin may iwasan na ma-trigger po yung both sides guys, no? So hindi na sila masisi, no? So ito, tingnan nyo maigi yung actually guys, ito meron akong napanood, which is yun nga po yung sa TV Patrol, and hindi ko siya po pwedeng, okay, ito po yung picture guys, no? Hindi ko po siya pwedeng i-flash dito kasi po tayo po ay mabablock, no? Pag pinlash ko dito, or pag pinlay ko po yung video na yun mismo ng TV Patrol, no? Mabablock po tayo, no? And ayun nga po, yung Bini po ay magpe-perform po sa KCON, no? KCON sa USA guys, no? Which is a very great opportunity para sa girls, no? Nakapag-perform sila ron, no? And I think yun po yung yung pinaka pinupunto ni Miss Karen Davila, na yung sa KCON daw po ay yung Bini daw po yung magbubukas daw po ng pinto, dahil marami silang mga kasama mga K-pop artists, no? Which is alam naman natin yung mga K-pop artists or mga K-pop idols, sila po yung nagsimula, or hindi naman nagsimula, pero sila po yung naging inspirasyon po ng most of our P-pop groups, no? Grabe talaga yung inspirasyon ng K-pop guys, as in, no? And ayun, kaya tingin ko kaya niya nasabi yun, no? Kasi yun po yung nakikita. Actually guys, yung mga upcoming P-pop groups, hindi ko sinasabing SB19 binigay na, pero yung mga nagsisimula, and then yung mostly, hindi ko nila lahat yung mga sisimula, talagang pag pinanood ko sila is nakikita ko talagang image ng K-pop, no? Yun po nakikita ko, no? Kumbaga wala tayong nagiging sariling identity, no? Yun po yung pinaka para sa akin, sana very soon is mahanap nila yung sarili nilang identity, no? So, since nagsisimula sila, I think, kahit ako naman nagsimula ako sa ganun nung ako po ay nagsisimula sa pagkasayaw, ang unang-una kong ginawa is ginaya ko po yung sayaw ng Jabbawockeez guys, no? Yun yung unang-una kong ginawa guys, yung ginaya ko po yung sayaw ng Jabbawockeez, no? And ganun, kumbaga magsisimula ka muna sa ganun hanggang sa makuha mo yung identity mo, no, sa pagsasayaw, no? Magkaroon ka sarili mong blueprint, magkaroon ka ng sarili mong marka, signature style, no, sa pagsasayaw, no? And ito yung nakikita ko po dito na naging issue po, which is ngayon nga po, marami nagsasabi sa mga comments, sa mga statements guys, no, na ba't daw po nababypass ang SB19, gawa daw po ng mas maraming nagawang achievements daw po ang SB19. May mga nakita tayong mga ganong comments guys, no? Mas marami pong nagawang achievements sa SB19. Yun na, tapos yung video daw po is parang nasa peak pa lang daw po sila nakasikatan, tapos gano'n, no? Guys, tandaan nyo, wala pong masama guys sa mga achievements, walang masama sa kung nagsisimula ka pa lang, walang masama na kung kayo yung patok ngayon, walang masama sa mga ganong klaseng bagay, no? Kung sino nasa taas, sino nasa baba, no? Ang mahalaga po dito guys is pareho pong Pinoy yung sinusuportahan natin, no? May kanya-kanya tayong diskarte, may kanya-kanya tayong paraan, may kanya-kanya tayong, di ko alam kung paano tatawagin, pero kanya-kanyang atake pagdating po sa mga ganyang bagay, no? Kaya para sa akin, wag tayo masyadong maging negative sa mga bagay-bagay, no? Ito kasi sinabi ni Miss Karen, no? Yan, maganda doon kasi 'di ba, ang K-pop sikat sa buong mundo. Okay, sinabi ko na kanina, sikat daw po sa buong mundo ang K-pop, no? Okay? And then sinabi pa ulit niya, maganda yung Bini na sila magbubukas ng pintuan para sa P-pop, no? So ayun, uulitin ko po guys, no? I think yung sinasabi po dito ni Miss Karen Davila is about po dun sa KCON, no? About po dun sa KCON yung binabanggit niya, no? And ayun. Tapos base nga po dun sa napanood nating video, no? And hindi lang po siya masyadong na-emphasize dito sa photo na to, no? Gawa ng yan, photo siya. Pero pag pinanood mo yung buong video, I think yun po, hindi natin alam kung yun po yung pinaka-thought, or baka meron din pong side si Miss Karen, baka iba rin yung po yung pinaka nasa isip niya that time, no? Baka iba rin yung pinupunto niya, iba rin po yung pinupunta natin, no? Pero sa aking observation guys, baka regarding po ito dun sa KCON, no, na concert ng Bini, which is okay kasi guys, tandaan nyo, ayan, tulad ng sinabi ko kanina, marami po silang mga kasama doon mga P-pop artists tuloy, mga K-pop artists, marami po silang mga kasama mga artists doon na magpe-perform, no, di ba?
napakalaking achievement no, 'di ba, sa ating P-pop community, no. At the same time, guys, ang SB19 ng ating Mahalima, guys, nagpe-perform din po 'yan sa mga ganyan malaking stage, guys, no. And mga grabe mga achievements din po ng ating Mahalima. Hindi na po talaga matatawaran, no. Kumbaga, tulad ng sinabi ko sa inyo, iba po ang atake ng SB19, iba rin po ang atake ng BINI, no. So, wag nating questionin, sabihin natin, ay bakit si ganito hindi nag-perform sa ganyan? Ba't ganito naman nag-perform sa ganyan? Ibig sabihin, mas magaling na to, no? Kasi hindi siya nag-perform sa ganyan. At ito naman, hindi nag-perform sa ganyan kasi mas magaling na to. Tapos, meron lang magsasabi na, ay hindi nga naabot nila yung gantong achievement Dati wag sila magyabang, no, mga ganun, guys, no. And meron naman sinabi, ay mas sikat ngayon tong kasi kaya wag sila magyabang, no. So ayun may mga mixed comments, mixed mga emotions regarding dito, mixed statements regarding dito, no. Tandaan nyo, ulitin ko po sa inyo, iba po yung atake nila. Iba rin po yung diskarte nila sa mga ginagawa nila. And which is yung company nila, and then yung company na to is magkaiba po sila ng diskarte, guys, no. Irespeto natin yung atake nila, irespeto natin yung mga ginagawa nila, irespeto natin yung kung paano yung decision nila talaga, guys, no. And ayun, as long as nagbe-benefit po ito sa ating P-pop community sa ating bansa, no. Yun lang yung lagi yung taandan. As long as nagbe-benefit po ito sa ating bansa and nakakatulong po sa atin, no. Actually, para sa atin yung ginagawa nila, no. Para sa atin din yun, no? Although na alam natin, syempre, nakakatulong din sa kanila yun, no. Nakakatulong din sa individuals nila, sa company pinakinalolooban nila. Pero at the same time, guys, is para sa atin din po yung ginagawa nila, no. And ayun. Basta maging lang sana tayo, maging magaling tayo sa pag-isip, maging open-minded tayo sa mga bagay-bagay. Wag lang yung pag nakita tayo ng picture na ganito, yan. Nakita tayo ng picture na ganyan, guys. Ibig sabihin, yan na po yung pinaka-statement, no. Mag-research po tayo kung ano po yung mga bagay-bagay, no. So, ayan. Kasi hindi may iwasan, guys, Pag nag-post ka ng ganitong picture, biglang, biglang mag-iiba yung pananaw mo sa bagay, Pag nag-post ka ng ganitong picture, Kumbaga, hindi mo na, yung buong storya, diba? So, yun nga. Basta, ayun, magiging lang tayo. Bago tayo magsalita, bago tayo magbanggit ng mga kung ano-ano man, mag-research muna tayo sa mga bagay-bagay, no? So, ayun lang. This is just my own opinion, guys, na. So, sana wala pong mga, dyan, kung ano man. I love SB19, I love BINI, I love all the P-pop groups, guys. Sobrang mahal na mahal ko po yung mga yan, no? Kung mapapansin nyo, guys, yung aking contents is more on P-pop groups, guys, no? Kasi sobrang mahal na mahal ko po yung P-pop, no? And kasi alam niyo naman, syempre, sa P-pop, guys, sobrang nakikita ko rin po yung sarili ko. Hindi ko sinasabi na P-pop artist ako, no? Hindi. Kaya syempre, ako marunong ako sumayo, kumanta, pero unting-unti lang talaga, guys, no? Unting-unti. Marunong lang ako kumanta, hindi ko sinasabing sobrang galing ko kumanta, no? May boss ako dahil kasi, yun nga, nag-choir ako nung elementary ako, no? Ang tagal na nun, elementary pa yun. And then, alam niyo naman, si Point of Bells, guys, I've been dancing for almost 13 years plus or 14 years plus na po guys, no? Sobrang tagal na po talaga ako sumasayaw, no? Kaya, nakaka-relate ako sa dance steps nila. Alam niyo naman kung saan ako nagsimula, di ba? Talagang si Point of Bells nagre-react sa mga dance videos, sa mga dance practices ng mga P-pop groups. So, alam mo yun, timing, no? Timing yung paggawa ko ng YouTube channel, no? Kasi talagang actually matagal yung YouTube channel ko, guys, way back 2016 pa, no? Pero nung time na yun is ginawa ko lang siya sa parang libangan lang, parang nag-upload lang ako ng video, mangilan-ngilan, parang once a year lang yata yun. Parang mga video lang, mga kung ano-ano man, no? Pero kinarir ko talaga siya, guys. Nagsimula ako nung pandemic, which is yun din po yung halos birth ng mga upcoming P-pop groups, no? So ayun, doon nagsimula po yun, no? Hindi ko na sasabihin kung sino yung karapat dapat sa mga position na ganyan. Hindi ko na po sasabihin, guys, kasi magkakaroon lang po tayo ng misunderstanding pagdating sa mga ganyan, no? Kaya hayaan na po natin kung ano mga dapat. Basta tandaan nyo, ulitin ko sa inyo, mahal lang SB19, mahal lang BINI, mahal lang lahat ng P-pop groups ang bawat isa, no? Mahal nila ang isa't isa, kaya wag natin po i-divide, no? Wag natin i-divide. Kahit ano mangyari, iisa tayo, Pinoy po tayo. So yun, let's go. So yun lang. Kung may request pa, kalang comment down below. So this is Point of Bells signing out. Peace! Last G.